Hello mga ka-Dream Photos! Ngayon ay muli tayo nagbabalik para sa panibagong reading natin. At ang reading natin ngayon ay tungkol sa bakit nga ba hindi ka maintindihan ng mga tao sa paligid mo o bakit hindi ka nila maintindihan. So sa reading natin ngayon, mga ka-Dream Photos, meron tayong tatlong pile na pagpipiliin. Meron tayong pile number 1, the Rose Oracle. Pile number 2, the Crystals Angels. Pile number 3, the Light Seer Style. Ito ang mga tatlong pile na pagpipilian natin. So, meditate until you resonate to those piles at piliin kung ano ang tinatawag ng iyong puso. So, bakit nga ba hindi ka nila maintindihan? Choose your pile. Pile number 1, pile number 2, or pile number 3. See you in your reading! Hi mga ka-Dream Photos! Para sa mga pumili ng pile number 1, this reading is for you. Sa mga pumili ng the Rose Oracle cards or the backs of it, this reading is for you. Pile number 1. Bakit nga ba hindi ka maintindihan ng mga tao sa paligid mo? O bakit nga ba hindi ka nila maintindihan? So pile number 1, this is like a general reason, no? At pwede din namang general to in a way na hindi lang to nakafocus sa mga strangers sa buhay mo. Pwede din naman sa pamilya mo or kaibigan mo o karelasyon mo. Bakit nga ba hindi ka nila maintindihan? Bakit nga ba hindi ka nila maintindihan? So pile number 1, here's your first card. Okay, first we have the Two of Cups in reverse. Two of Cups in reverse. At ito ay in reverse nga. So this will be your main card. So pag in reverse, we know what does it mean. So kung good thing ang upright niya, so the bad sides of it. So ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi ka nila maintindihan? Kasi kung makikita natin dito, if this card is upright, ito ay about relationship. Okay? Two of Cups. So meaning, two people, okay, resonating to each other, mutual relationship, they are in a good terms. Okay? Walang complications sa kanila. Kumbaga, nagkakaintindihan sila. Okay? So probably, pile number 1, kaya ito ang unang lumabas sa'yo, maaaring yung bagay na hindi nila maintindihan, kung bakit hindi ka nila maintindihan is maaaring meron kang problema when it comes to love life. Okay? Baka ang tinutukoy sa reading natin ngayon ay hindi ka maintindihan ng taong mahal mo. Okay? Probably yung partner mo, pile number 1. Kasi sa reading natin na to, pag nagre-read kasi ako pile number 1, hindi lang ako nakafocus dun sa mismong tanong lang natin. Syempre, pag ang tanong natin, bakit nga ba hindi ka nila maintindihan, maaaring pumasok dito kung sino nga ba yung mga tao na yun. Okay? So, pwedeng may mga other messages pang ibigay. So, dito, ang pinapakitang message sa atin is, maaaring yung taong hindi nakakaintindi sa'yo ay partner mo. Okay? O karelasyon mo. Basta you have a mutual connection with. Pero ang pinaka nakikita ko dito is your partner. Hindi kayo nagkakaintindihan ng partner mo ngayon. Baka currently, you're not in the good terms of your partner. Kung babae ka man, hindi kayo okay ng girlfriend mo. Same goes with the other. So, maaaring may complication na nangyari sa inyo recently. Okay, pile number 1. So, bakit nga ba hindi kayo maintindihan? Okay, na-curious naman ako, bakit hindi kayo maintindihan? Okay, the tower. Mukhang meron kayong pinagdaanan pile number 1. Maaaring meron kayong pinagdadaanan ngayon pile number 1, kaya siguro hindi kayo nagkakaintindihan. Siguro, sabihin na natin kung kayo ay mag-asawa. Partner in life kayo, no? Kinasal na kayo, you're good terms na, settle down na kayo. And then, syempre, ang problema, hindi naman natatapos yan, diba? Hanggat mabubuhay ka sa mundong to, pile number 1, there are circumstances, there are struggles in life that we walk through, no? That's basic of life. Kasi ang buhay, hindi lang naman yan, puro goods lang, okay? There are also, that we call, bad things, no? Pero, with those bad terms natin, we can learn different things naman. So, maaaring nag-struggle kayo ngayon, pile number 1, kaya hindi kayo nagkakaintindihan ng partner mo. Maaaring meron kayong tower moment kayo ng partner mo. So, ano nga ba yung tower moment nyo ng partner mo? Maaaring may problema kayo sa financial problem. Kasi nakita ko dito, upright to eh. Maaaring naghiwalay kayo. Or, I'm not saying maghihiwalay kayo kung hindi pa kayo naghiwalay, pile number 1. But what I'm trying to say, possible na kapag hindi naging maayos yung relasyon nyo ngayon, dahil na hindi kayo nagkakaintindihan, hindi kayo naiintindihan, pile number 1, possible na magkahiwalayan kayo ng partner mo o masira talaga yung relasyon nyo. Okay? So, that's the possible thing could happen, pile number 1. Kung nagkahiwalay naman kayo at nakikinig to ngayon, then yes, it is. Talaga nagkaroon kayo ng problema. Nagkaroon ng tower moment. Kasi pag sinabi natin tower moment in life, hindi lang ito basta basic na problem lang na masasabi natin nakalimutan lang yung isa yung pinto at sagalit ka na at sakit paghiwalay ka na. Hindi ganon. Like pag sinabi natin tower, ibig sabihin, mabigat to eh. Maaaring may mabigat na pinagdadaanan kayo ngayon. Pwedeng nagkapatong-patong na, problema sa pera, problema sa relationship with your family, iba-iba, no? Problema sa trabaho, tapos nagkasalubong kayo, yung mga ganun ba? Okay? Next, King of Wands. Okay, bakit may King of Wands? Bakit hindi kanya maintindihan? Bakit hindi kayo nagkakaintindihan? Ano ba si King of Wands? Okay. Sige. I-clarify lang natin to bakit ganun. Kasi iba yung nakikita ko dito. Okay, Wheel of Fortune in reverse. Okay.
Mukhang partner mo nga itong naging ano mo, pile number 1. Mukhang partner mo nga tinutukoy dito na hindi mo o hindi nakakaintindi sa'yo. Mukhang partner mo nga siya. At ito nga, pile number 1. Itong nakakaano doon. Ito siya, King of Wands. He is stable naman, pile number 1. But the other side kasi of King of Wands is dahil nga fire sign to. Maaaring yung partner mo, pile number 1 is a fire sign. Pwedeng Leo, Sagittarius, pwede ding Aries. Or pwedeng ikaw naman yung pile number 1. Possible na ikaw naman to. Kumbaga na-emulate mo yung strength, yung power ng isang King of Wands. Baka dahil nagkaka-problem kayo, let's say financial problem, ikaw muna yung tumayo bilang isang father. Ano yung mga ginagawa ng mga father? Malapit na mag-Father's Day. So, maaaring single mom ka ngayon, pile number 1 na nakikinig sa akin. Ikaw na din yung mother, ikaw na din si father. So, happy Father's Day in advance as well. No, pile number 1. So, maaaring you were in this situation before. Ayan, ang daming struggles nangyari sa inyo. Wheel of Fortune, parang feeling mo, ano ba yan, I'm so unlucky, parang hindi ako swerte lagi, ganyan. But, you were in this position. Tinitignan mo siya ngayon sa sitwasyon na yan. So, bakit hindi ka nila maintindihan? Kasi iba yung point of view mo sa life, pile number 1. Maaaring hindi ka maintindihan ng partner mo. Kasi in a way na, kung na-emulate mo tong character ng isang King of Wands, file number 1, ikaw yung klase ng tao na pag may meron kang pinlano sa buhay mo, you really want to do it ASAP. Alam mo yun? Yung parang, as soon as possible, dapat magawa natin to. Maybe your partner is not like that. Parang yung partner mo, sige, next time na lang yan. Last year na lang yan. So, possible, yung partner mo, hindi kayo nag-meet when it comes to standards in life. Kasi kung kumbaga ikaw, you want to make it today. Siya naman, he wants to make it later or tomorrow. Hindi kayo nagkiklik sa ganung sitwasyon. Okay? So, nakikita ko dito, marami kayong mga pinagdaan ng hindi maganda ng partner mo. This is not just about Wala ko naman nakikita ng third party dito. Pero more on sa financial aspect, personal point of view, hindi kayo nagkiklik. Kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Actually, hindi lang sila ang hindi ka naiintindihan. Pati ikaw, hindi mo sila maintindihan bakit sila ganun sa'yo, bakit nasira ang relasyon mo, or bakit hindi ka nila maintindihan. Parehas kayo hindi nagkakaintindihan, actually, pile number 1. Okay? So, pile number 1, let's have another card. Okay? The Chariot. Ayan. Magiging maayos naman lahat pile number 1 eventually. Kung nag-struggle ka ngayon sa financial mo, magiging okay naman ang financial mo somehow. No? Kasi, ka nga parang you are in your masculine energy right now, pile number 1. So, kung babae ka nakikinig ngayon, maaaring nasa masculine energy ka. Wala ka munang pakialam sa love, parang gano'n. You're just focused on your career, magpayaman, gano'n. Yung lalaki ka naman na nakikinig ngayon, then this is your energy. Okay? Kung hindi kayo naging okay ng partner mo, hindi kanya naiintindihan at nagkahiwalayan kayo, you are doing your good things in life right now, without her. No? So next we have, let's use another deck of cards. Ang gamitin natin is the Light Series Sorrow cards. So, bakit nga ba hindi kanila maintindihan? Three of Swords, but it's in reverse. Nakuha ko siya, it's in reverse. Okay, Three of Swords in reverse. So, hindi to about third party. Tama nga yung sinabi ko kanina. Okay, yung message na pinakita sa akin kanina. This is not about third party situation. So, kung may partner ka nga ngayon, pile number 1, hindi kayo nagkakaintindihan, hindi dahil may iba na siya, or may iba ka na. Hindi kayo naiintindihan dahil may iba ka na, or may iba na siya. Okay, walang third party dito. Okay? Walang third party na nangyayari dito. It's more on like, about life. Anong plano natin sa buhay? Anong gagawin natin? Parang more on sa ganun. Kumbaga, hindi kayo nagkakatugma when it comes to personal goals, or let's say mutual goals nyo. Halimbawa, ang goal nyo is magkaroon kayo ng kotse ngayong taon. Tapos ikaw, sometimes you're pushing your limits talaga for you to get that goal. Tapos makikita mo yung partner mo, parang, anong ginagawa mo? Parang, minsan parang, yan lang, parang gano'n. And then your partner would say, parang, bakit? Parang, i-defend niya pa yung katamaran niya, or yung pagiging, procrastinate niya. Okay? So, ikaw parang, I don't get your point. Diba? This is our plan, this is our goal for this year, bakit ganito ginagawa mo? Actually, matured kayo Matured ka. Ikaw pile number 1, no? Hindi siya. Okay? Matured ka. Ikaw na nakikinig ngayon sa akin, pile number 1. Matured kang tao, actually. Kaya, most of the time, most matured people could understand what would be the next phase of their life pag ito yung ginawa nilang decision na yun. So, sa mga immature ones, ang hirap nila makita yun. So, possible, hindi kanya naiintindihan kasi nga immature siya. So, the problem here is not you, pile number 1. This is to clarify, pile number 1, ha? Kung sinasabi ng partner mo is, it's you. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon natin. Ikaw ang dahilan ng hindi natin pagkakaintindihan or whatever man ang sabihin sa'yo niya, pile number 1. No, that's not true, pile number 1. Alam mo kung sino ang may kasalanan? Sino talagang dahilan kung bakit nasira lahat ng anong pinundar nyo, kung anong mga nabuo nyo na. It's him or her. Kung babae ka, it's him.
Kung lalaki ka nakikinig ngayon, it's her. Hindi, in short, hindi ikaw may kasalanan, para number one. Yung partner mo. Okay, kasi partner mo yung nakikita ko dito, para number one. Wala akong nakikita ibang tao dito, para number one. Kundi yung karelasyon mo. Kasi yun din ang main card natin. So yung taong hindi talaga nakakaintindi sa'yo ngayon, para number one, is yung partner mo. Your partner in life. Okay, possible your girlfriend, your boyfriend, your husband, your wife. So yung possible, yung karelasyon mo. So ang nakikita ko dito, para number one, hindi kanya maintindihan kasi nga, hindi niya talaga kaya intindihin. First of all, immature siya. Paano niya maintindihan yan kung yung kausap niya is matured? Okay? You are a matured person, para number one. So, ang hirap talagang magkaintindihan ng dalawang tao na yung isa mature, isa immature. Mahirap talaga yun. Okay? So, it's not you the problem, para number one. Next, we have the Page of Cups. Okay, medyo lutang to, no? Mukhang lutang nga yung partner mo na para number one. Parang, ano siya, this is him, your pile. Number one, this is him, your partner. Kung babae man, ganito din siya. Kung lalaki, ito siya. So, medyo may pagkalutang siya. Kasi nakikita ko dito, it's not in a good thing eh. Ang nakikita ko dito, ang na-refill ko dito sa aura ng card nito for this reading is, medyo lutang yung partner mo. Mahal ka niya, ayan, as you can see here. May pagmamahal eh, ayan oh. Mahal ka niya. Kaso hindi, parang ang na-emphasis sa akin dito yung paa niya eh. Pwedeng mayabang siya, ma-irate yung taong to, ma-pride. Okay, baka ma-pride yung taong to, kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Okay, ang taas ng paa niya eh. Kita mo yung paa niya, ang taas. Nasa taas yung paa niya. Mukhang ma-pride yung taong to, para number one, kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Okay, eh ikaw, King of Wands yung energy mo. Oh, basta hindi ka magbaback down sa isang Page of Cups. See the difference, file number one. You were a King of Cups, and he or she is a Page of Cups. Ang layo ng distance nyo. Tingnan mo, ito siya, ito ka. Ang layo talaga. So, hindi kayo talaga magkakaintindihan. Hindi ka talaga niya maintindihan, file number one, at wala kang problema ginawa doon. Okay, file number one, it's not your problem why this person doesn't understand you. Because it's him personally who don't know how to understand. Or sometimes, kahit naiintindihan niya, he doesn't want to understand it. Kahit naiintindihan niya, pipilitin niya hindi intindihin. Kaya yun nakakagalit, nakakainis. So, nabibig ko yung energy mo, para number one. Yung parang nakakainis, yung parang common sense. Alam mo na maiinis ako, magagalit ako doon. Bakit yung pa yung ginawa mo? Alam mo yun? So parang paulit-ulit na scenario yung nangyari sa inyo, para number one. Kaya parang nagkaroon kayo ng tower moment in life. Yung parang nag-decide ka na I need to let go this guy. I need to let go this relationship kasi nagmumukha lang kaming ewan dito. Okay, so that's the problem, no? File number one. Ang reading natin kasi it's about bakit hindi ka nila maintindihan or bakit hindi ka niya maintindihan. Now, the person, bakit hindi ka niya maintindihan? Ang sagot doon, file number one, kasi immature siya. Okay? Ano pa? Both sa immature siya, mataas ang pride niya. Hindi talaga kayo makakaintindihan. Let's say, for example, meron nangyari hindi maganda sa inyo. Nag-away kayo, tapos bumaba ka na, nag-back. Kumbaga, ito kay King of Cups eh. Okay? Dahil humble ka, sige, magpakumbaba ka, ikaw pa humingi ng sorry sometimes, or most of the time, ikaw pa humingi ng sorry kahit hindi naman, dapat siya, binababa mo yun. Just to, yung ego, inaalis mo yun. Ma-ego din kung taong ang taas ng ego, grabe. Pero tamad naman nata. Okay? Parang, I don't want to say bad words, no? Pero itong taong to, yung tinatawag nilang term, ang kupal niya. So, itong taong to, grabe siya, file number one. Tama lang na iwan siya. Okay, ayan. Ngayon, file number one, dahil iniwan mo na siya, or iiwan mo na siya, this is a 5 of Swords. Upright. It means parang ang sakit sa ulo, nakaka-stress. Pero dahil iniwan mo na siya, iiwan mo na siya. Ito, mawawalan ka ng stress sa buhay mo. Siya yung nagpapadala ng stress sa buhay mo, file number one. Siya yung naging reason bakit ka na-stress, file number one. Ngayon, dahil reverse, itong naman ang magiging ikaw ngayon. You feel like it's free. You're free na. Ayan. Kasi in reverse na siya. Pero kung naka-upright to, stress pa rin. So, meaning, file number one, dahil iniwan mo na siya, or iiwan mo na siya. Kasi parang, yung iba sa inyo, parang iniwan mo na itong taong to eh. Okay? Yung iba naman sa inyo, parang nagko-contemplate to pa, para kapang nag-iisip, iwan ko na ba itong taong to, o hindi pa? Or bigyan ko pa ng chance? Ay nako, ako naman sasabi sa inyo ngayon, iwan mo na siya. Okay? Kasi pag iniwan mo siya, file number one, all goods ka. Ang ganda, ang layo ng mararating mo, ito ka Chariot, King of Wands, tapos, para siyang kasi wala naman talagang luck sa mundo, in a way na swerte ganyan. Okay? But I do believe in miracles. I don't believe in luck, no? Na, I'm so lucky, not like that. But I could say, I am so blessed because of the miracles that God gave it to me. Ang daming miracles na mangyayari sa life ng para number one kapag inalis mo tong taong to sa buhay mo. Nilet go mo siya. Para number one. Ilet go mo na para number one. Ako na mismo mag-delete. Pala decision ako na para number one. Sabi mo, ay, si dream for this, pala decision sa life ko. Ay, yes. Ako na mag-decide sa life mo ngayon para number one. Iwan mo na siya. Kung nai-stress ka sa kanya ngayon, nagkaka-wrinkles ka na, nagkakatagyawat ka na sa face, numinipis ng buhok mo, hindi ka na nire-regla, or pumapangit na yung mukha mo, tumataba ka na in a way na hindi na healthy, or pumapayat ka naman na hindi na rin healthy, yung dating ang glow ng skin mo ngayon, ang dry na, that's the sign. I think nakikita mo na yung mga signs para number one, pero ninineglect mo. Okay? Now that you heard the message from me, now, this is not just a sign, but this is a mandatory joke. So, para number one, if I were you, leave that
Leave the door open. Sabi nga sa isang kanta. But not in that terms ng kantang yun. Leave the door open to him or to her. Palabasin mo na. Lalo na kung nakikita ka sa bahay mo. Ayun ako, please. File number 1. Iwanan mo na yan. Ako. Kung ikaw naman umaasa ka sa kanya, then, kaya mo naman mag-isa. Hindi siya kailangan. So, for our crystal angel, oracle cards, this is your card. Citrine card. Ito. Ano nakalagay dito? Unnecessary worries. Release the burden of worries by giving them to God for healing and solutions. O, diba? God is with you, pile number 1. Kung natatakot kang i-let go siya kasi baka wala ka nang maging partner in life, no, huwag ka matakot. Ang daming tao sa mundo, pile number 1. Try mo mag-travel kaya, pile number 1. Malay mo, mamit ka doon. Alam mo, pile number 1, you don't need to settle for someone na who doesn't sure about his life or who doesn't sure about you. Kasi kung sure siya sa'yo, pile number 1, hindi kayo abot sa ganitong sitwasyon. Kung kasal naman kayo, pile number 1, kung ikaw ngayon kasal ka at nakikinig ka sa akin at ganito yung reading natin, I'm sorry to hear, but you know what, pile number 1, kahit kasal ka na ngayon at kung ganyan pa rin yung sitwasyon mo, it's better to leave. Lalo na kung hindi na talaga maayos. Take note, kung hindi na talaga maayos. Pero kung kaya pa na maayos, kasi ibang level kapag marriage, diba? Pero, pile number 1, kung ito yung magiging reason bakit mamamatay ka na agad, okay, sorry for the word, is, i-let go mo na. I-let go mo na siya. He doesn't need that. Okay? He needs you, she needs you, but you don't need them. That's the point. Okay? Ayan o. We have Tiger's Eye. Self-confidence through God confidence. Wow! Napansin mo ba yung reading mo, pile number 1? Okay? It's all about God. If you have sa tingin ko may malaki ka pinagdadaanan ngayon, pile number 1. Kasi tower, lumabas yung tower. Yung the tower, upright pa lang ha. Lumabas siya, pile number 1. Mukhang malaki ang pinagdadaanan mo. Okay? Mukhang malaki ang pinagdadaanan mo ngayon, pile number 1. Sabi dito, kumapit ka lang. Magdasal ka, pile number 1. God is with you, pile number 1. So, sabi nga dito, message niya, believe in yourself by believing in God working through you. Alam mo, pile number 1, huwag ka matakot. Kung hindi ka niya naiintindihan, kung sino man itong taong to na hindi ko kilala siya personally in my life, no? I-let go mo na. Okay? I-let go mo na. Even husband mo to, wife, kasal kayo, i-let go mo. Kasi nakikita ko sa'yo parang pinanghahawakan mo yung marriage nyo eh. Pinanghahawakan mo yung vow nyo sa isa't isa. But, that's the point eh. Marriage is sacred, that's true. True naman yun. Marriage is sacred. But, how long does the marriage could hold? It depends upon you. Okay? Hindi magiging reason dapat na kaya ako hindi aalis sa relasyon na to kahit binubugbog na ako, kahit sinasabihan na ako na nakaka-downgrade sa akin, kahit inaabuso na niya ako I will stay. No! Okay? No, pile number 1. Don't be like that. Alam mo, ang nakikita ko sa taong to, pile number 1, bukod sa napaka-pride niya, bukod sa wala siyang future sa life, I mean, lahat tayo may future sa buhay, pero yung parang hindi siya futuristic na tao. Isa pa sa nakikita ko dito, pile number 1 is yung parang bang he's the kind of person na meron siyang tendency na maging manipulator. Okay? Ginagaslight ka niya sometimes, or most of the time. Ano ba ibig sabihin ng ginagaslight ka niya? Yung ipapafeel niya sa'yo na parang ikaw yung may mali. Though, siya naman talaga. Halimbawa, meron siyang nagawang mali sa'yo. Okay? Halimbawa, nasaktan ka niya. Tapos sasabihin niya sa'yo after, hindi kasi kaya kita sinaktan, kaya kita binugbog kasi ganito, ganyan ginawa mo eh. Dapat kasi hindi mo na ginagawa. That's gaslighting. For what? For you to realize or to think to yourself na, okay, kaya niya ako sinaktan kasi hindi mali akong ginawa, kaya dapat hindi ko gagawin yun. So every now and then na gagawin mo yun, expect mo na sa sarili mo na gagawin niya yun sa'yo, hindi maganda? No! Pile number 1, don't be like that. Okay? If he needs to say sorry, just say sorry. Hindi na yung, kasi ikaw, kahapon, pero ngayon kanya binugbog, ngayon kanya inaway. What the, come on, pile number 1. Okay? You are in this energy, pile number 1. You don't need that guy. You don't need that girl, whatever, kung sino man yan. You don't need them. Okay? So for the rose, this is your personal card na. Okay, ito ang lumabas. The Rose of Venus, pero naka-in-reverse siya. So ano bang message nakalagay dito? Basahin ko lang ha. Alignment, flow, right, relationship, harmony. Di ba naka-in-reverse? Tapos ang sabi dito, right relationship. So meaning, it's a double confirmation, pile number 1, dahil naka-in-reverse na lumabas, you are not in the right relationship. So let go. Let go na, pile number 1. Ano kang hinihintay mo? Let go. Asawa mo man yan, let go. Sabi ko nga kanina, pile number 1. Ang reading natin is, bakit hindi kanila maintindihan? O bakit hindi kanya maintindihan? Then you heard all the reasons kung bakit hindi kanya maintindihan. It's because of him. Napaka-immature niya, at the same time, mapang-gaslight pa, manipulator pa. Ito bang paawa effect pa yan, no? At the same time, napaka-immature niya, at the same time, napaka-immature pa. Ito bang paawa effect pa yan, no? At the same time, napaka-immature niya, at the same time, napaka-immature pa.
So, para number one, kung wala na talagang reason to hold on, wala na talagang mababago dito, let go mo na lang siya. Kasi, ikaw ang kawawa. Ikaw yung kawawa. Habang tumatagal, ay baka mabaliw ka para number one. Baka mabaliw ka kung mag-i-stay ka pa dito. Kita mo to? Ganito magiging sitwasyon mo in reverse, kung ilalet mo siya, mawawala yung stress mo sa buhay. At ganito ang mararamdaman mo kapag hindi mo siya nilet go. Parang ito siya yung uwak, tapos ikaw to. Diba? Parang bulong mo na siya. Alam mo, I feel may trauma ka na sa kanya eh. And sorry to hear that, pile number one. If you are struggling right now, kung hiwalay ka naman sa kanya ngayon, nandun ka pa rin sa traumatic phase of your life. Sorry to hear that, but sa reading natin ngayon, pinaparating na message din sa'yo is, hold on to God. Kaya nga po kung napansin mo, itong dalawa, lumabas, laging binanggit yung si God. So meaning, kung nilet go mo na to, still, nandiyan pa din yung echo, yung bulong, yung whisper niya. Kasi it's very traumatic experience na nangyari sa'yo with him or her. So, hold on to God. I-surrender mo kay God lahat ng nararamdaman mo. Maging totoo ka sa kanya na, God, I cannot hold it anymore, God. I need you in my life. Okay? And then, ayun, eventually magiging maayos ka din. Alam mo yung kantang yung kantang I Need You? Okay? Hindi ko sure kung kay Liam Rhymes, tama ba yung pagkabigas ko ng pangalan niya? I'm not pretty sure, but yung kantang niya parang it's somehow, kung pakikinggan mo siya, it's parang love song, but actually, it's not a love song. It's a song about asking or saying to God that you need Him in your life. Kasi, kung pakikinggan mo yun sa unang pakinig mo pa lang, parang, so sweet, parang love song. Pero it's not. It's more on, like, about God, yung kantang yun. So, I think, yung song na yun, gustong iparating ni God, personally, napakinggan mo yun. Okay? Kasi yung kantang yun, okay, parang it's about, like, sabi niya sa kanta, I need you in my life. Okay? Meron pa siya sinasabi doon, the first verse, parang, sinasabi niya, I don't need a lot of things. So, you don't need a lot of things, para number one. You only need God in life. And that's true. Kasi even you have everything in life, para number one. But if you don't have God in life, if you don't surrender everything to Him, if you are not grateful for everything to Him, kung wala kang God sa buhay mo, kahit anong marating mo sa buhay mo, kahit ano pang meron ka, you will not feel content. Walang parang feeling na, yes, I did this. Parang lagi na lang, I need to do this. Parang lagi ka na lang gano'n. Kasi, hindi ka nakukontento in a way na parang lagi kang may hinahabol. Lagi kang meron gustong gawin. Na sometimes, we just need to slow down. We just need to be happy in a way na, alam mo yun, humihinga ka lang na maayos, buhay ka, that's a big blessing na in life. At isa sa big blessing na mangyayari sa buhay mo, para number one, ay yung mawala itong tao na to sa buhay mo. Okay? Yung i-let go mo na siya. And the forgiveness will just come, not really right away, pero eventually. You don't need to forgive that someone for you to be peaceful. Sometimes just letting go of his or her energy in your life, it's like forgiveness na din. Yung wala kang hinahold na grudges, just, I don't mind it anymore. Wala na akong pakialam. Basta, okay ako. Okay? You don't need to be in good terms. Hindi kailangan magnitian kayo pag nakikita kayo sa daan. Hindi kailangan na you need to be friends pa din. No. If being friends with him or her again could ruin again your life, then better yet to act as a strangers na lang. No? So, number one, I need, diba? That's the word, I need. I think I need you talaga yung title na. Pero try mo i-search yun. No? Pakinggan mo yung kantang yun. It's really good. So, I will try my best. Okay? Wait lang. Kasi parang nakikita ko sa'yo para number one, you need someone to talk to eh. And I'm here for you para number one. Don't worry. Okay? Isa-search ko yun para sa'yo. Para mahanap mo later. After the reading, you could listen to the song. Na para number one. Hahanapin ko yung kantang yun. I will search for it. Okay. Nasa-search na ako ngayon na. Hanapin natin yung kanta. Kasi nakikita ko para number one, ang laki ng pinagdadaanan mo ngayon. Ang bigat. So, I could feel na you need someone to talk to. You need someone to listen to you. Pero, ang hirap eh. Kasi, hindi kanya nga maintindihan. At the same time, yung mga tao sa paligid, hindi ka rin kasi yung klase ng tao na mahilig, alam mo yun, hindi ka kasi yung klase ng tao na mahilig mag-open up din sa iba. Kaya, wala ka rin taong mapagsasabihin talaga. Kasi hindi ka mga makwento. Okay? Which is we are very similar with. So, asa na kasi nga yan? I need you. Lyrics. Let's see. Wait lang. Alam ko, wait lang natin ha. Wait mo lang ako para number one. Sinesearch ko talaga siya. Kasi gusto ko siyang pakinggan mo. Maganda kasi yung message ng kanta. Kasi ako din, personally, nung narinig ko yung kanta, kala ko it's like about love lang. Pero it's not. It's not about love lang. It's more on about God. Okay, ito na. So, para number one, syempre hindi ko ito kakantahin.
Pero, kasi iba yung feeling kapag pinakinggan mo to. Pero sasabihin ko ibang part dito ng song, ng lyrics of the song. Para, kasi I need. Pagod na word, narinig ko yung word na I need. Nasasabi ko siya lagi sa'yo, I need. I think you really need God in your life, number one. Right now, you need someone talaga, okay? But who is that someone that you really need? Number one, is God. Si God lang talaga kailangan mo, number one. You really need God in your life. You don't need other people, okay? So the title of the song, number one, is I Need You. The song, okay, ang kumanta nito ay si Leanne Rimes. Tapos sabi dito sa kanta, sa umpisa, I don't need a lot of things. I can get by with nothing. With all the blessings life can bring, I've always needed something. Kumbaga, sa lahat ng meron na siya, parang may kulang pa din, no? Pero sabi niya dito, but I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason. You're my only truth. Pero sabi niya, nung he or she started loving God, doon niya nalaman yung rason, yung katotohanan. Because where you could find truth, it's only through God, di ba? It's only through God. Amen. So, sabi niya dito sa chorus, I need you like water, like breath, like rain. I need you like mercy from heaven's gate. So, what does it mean? Di ba ang like water, it's like the living water in the Bible, di ba? Sa Bible yan, living water. Like breath, yung hininga niya. Breath that came from Him. Kaya nga tayo nagkaroon ng buhay because binigyan niya tayo ng hininga. At pag yung hininga na yun ay binawi niya sa atin, then that's the time that we could go, alam mo na kung saan, okay? Then, like rain, siya ang nagbibigay ng blessing sa atin. So, yung mercy, yung awa, actually, we don't deserve everything in life, but because of His mercy, dahil sa awa na binigay sa atin ng Diyos, kaya tayo nagkakaroon ng mga bagay na meron tayo ngayon. You don't deserve to have a car. Yes, you have work. Talagang nagpakasipag ka sa trabaho mo. You could say, I deserve this, but the deserve word is just for, like a word na hindi mo kailangan ilagay sa ulo mo. Kasi ang talagang nagbigay sa inyo ng lakas na yan, sino ba? Ang Diyos, di ba? So, lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa Diyos. Dahil sa awa niya sa'yo. Kasi alam mo, number one, kung ilalagay mo sa utak mo na lahat ng meron ako ngayon dahil sa paghihirap ko, pinaghirapan ko to, dahil, sa akin lang to, at hindi mo tinitingnan na dahil sa Diyos to, lalaki at lalaki ang ulo mo talaga. Yun ang nagiging tendency kapag, bakit hindi nagiging humble ang isang tao? Kasi you're not grateful. Lagi mo siyang sinusolo. But you are, bakit sinusolo mo yung affirmation, bakit sinusolo mo yung positive things na sinasabi sa ng tao? Dapat nga, it's all glory to God. All glory to God love it. Okay? Nasabi dito sa kantang to, there's a freedom in your arms. Magiging malaya ka na parang number one. That carries me to, I need you. Okay? So, meaning, parang number one, the last word that you heard in my reading today is the word, I need you. So, parang number one, hindi ko ina-advertise yung song na yun, but if there is a song that you could really listen to right now na kailangan mo talaga is that song. Pakinggan mo yung kantang yung parang number one. Pakinggan mo. Alam mo, parang number one, I don't know pero nag-feel ko yung energy mo ngayon habang nagsasalita ako. Feeling ko naiiyak ka ngayon. Parang number one. Feeling ko tumutuloy yung luha mo. Kasi I could feel your energy parang number one. Parang naiiyak ako ngayon. Sa situation mo ngayon na hindi yung iyak na dahil sa pinagdaanan, kundi parang yung relax na you will feel relaxed. You feel like, finally, now that I know, it's only God that I need in my life. Yung ganon. Yung parang, it's a tears of joy. Okay? But somehow meron sadness, pero it's more on like, finally, now I really need to surrender everything to God. Now that I know that what I really need in life is not just a partner in life, but a God. And there is only one God, di ba? So, you really need to surrender it to Him. Parang number one. Alam mo, after mong makinig sa reading natin ngayon, parang number one, pakinggan mo yung kanta. At after mo mapakinggan yung kanta, parang number one, ulitin mo to hanggat ilang beses mo gustuhin. Tapos damdamin mo, parang tawag doon, i-emulate mo yung kanta in a way na ramdamin mo kung ano yung message na pinaparinig niya sa'yo. Pagkatapos mo gawin yung parang number one, magdasal ka. Mag-pray ka parang number one, magdasal ka. Magpasalamat ka sa lahat ng meron ka ngayon. Magpasalamat ka sa relasyon na nasira dahil yun ang kailangan mangyari sa buhay mo para mas mag-grow ka, para mas maging maayos ang buhay mo. At magpasalamat ka sa bagong relasyon na darating sa buhay mo. Kasi parang number one, you will not end up for nothing. Okay? There is someone na makakasama ka sa buhay. Kung yung kinakatakot mo kung bakit hindi mo siya ma-let go is because baka wala ka na mahanap na partner somehow, no, that's not true. Kahit siya pa yung first mo sa lahat, parang number one, you could find, or not really could find, but there would someone who will go, or meron kang someone na mamimit sa buhay mo na could accept you as in you, ikaw mismo, yung buong pagkatao. And it doesn't matter who is the first or who is the last. What matter is who will be at you, no? Who will be the person you will be at the end of your life. Hindi mahalaga kung sino ang una at huli. Ang mahalaga kung sino yung taong nandyan para sa'yo. Okay, para number one,
Kasi minsan, siya ang naging huli, pero hindi naman talaga siya yung naging tunay na nagbigay ng pagmamahal sa'yo. Pwede din naman siya yung nauna, pero hindi naman talaga sa kanya mo naramdaman ng tunay na pagmamahal. Maaring, yung in the middle lang, tapos nandun na. Pero alam mo, parang number one sa'yo, the next person that you will have in your life, na pinadala sa'yo ng Diyos talaga, is will be the person that you will end up to. So, you will not end up for nothing, parang number one. Whew, parang number one, ang haba ng reading ko sa'yo, parang number one, halos mag 43 minutes. Okay? So, parang number one, gusto iparating sa'yo ng Panginoon. You really need Him in your life. So, kung meron ka man dapat i-settle down ngayon, is i-settle down mo muna yung relasyon sa Diyos. And then eventually, the life partner that you are asking for Him, you are praying for Him, will eventually come to your life. You don't need to chase. You don't need to look for it. It will come naturally to you in divine timing. Okay? So for now, file number one, I will end up our reading for today. So I hope it resonates to you in your life, file number one. Kung hindi naman, you can pick another file. But if it would resonate to you, file number one, thank you for listening. And if you really want to show some appreciation, a simple gesture of thank you for the reading, you could subscribe in my channel if you are not subscribed. Okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, file number one, at nakinig ka ngayon, at it would really resonate in your life, you could subscribe in my channel so we could have a conversation with, every now and then na magpo-post ako, you will be updated sa mga upcoming videos ko. So, file number one, you could also leave a comment, you could also click the like button if you really like this reading natin for today. Okay, file number one. So, thank you for listening, and I hope you find your peace in your life through God. Amen. So, thank you, Lord, for this reading, Panginoon. Maraming pong salamat. At ipinarating niyo po yung mensahe na nais niyo iparating sa taong nakikinig ngayon. And nawa ay bigyan niyo po siya ng kaliwanagan sa kanyang puso, isipan, at maging sa kanyang kaluluwa. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. So, thank you, file number one. I will see you again in our next reading. Bye! Hi, pile number 2. For those who pick pile number 2, this reading is for you. So, bakit nga ba hindi ka nila maintindihan? Pile number 2. So, pile number 2. Bakit hindi ka nila maintindihan kaya? Or bakit hindi ka nila maintindihan? Sino kaya mga taong to? Oh, the Temperance. Okay, wow. Nakakaloka na pile number 2. Nalaloka ako sa mga ganitong sitwasyon na yung kung sino pa yung taong nakakaintindi talaga, sila pa yung mga taong hindi naiintindihan. Okay. Ba't kaya ganun, no? So, let's find out pile number 2. Kasi ganun eh. Ganun nakikita ko sa pile number 2. Bago mo ka umintindi, iniintindi mo lahat ng tao sa paligid mo. Pero when it comes to you, people is hard or getting hard. Or it's so difficult to them to understand you. And why? Di ba? Bakit? King of Cups kayo eh, pile number 1. Ay, sorry, pile number 2. Isa kang King of Cups, pile number 2. Kaya pala, you are emotionally mature. At the same time, yung EQ mo ang taas. Ano ka, tawag nila doon, empath. Alam mo, kapag yung tao malungkot, alam mo pag yung tao may pinagdadaanan, nararamdaman mo yun eh. You feel the energy, pile number 2. Ang galing mo, magaling ka magbasa ng tao. At hindi lang yung physical or kung ano man aspeto na pinapakita niya sa'yo. Yung totoong pagkatao niya, nakikita mo. Halimbawa, kung nagpapakita siya ng fake na behavior na kunwari, ang bait, alam mo, nakikita mo kung hindi siya totoo. You can see the true mask or face of that person. Okay. Sabi ko nga, diba, we could see the struggles of other people. So, bakit ayaw nila sa'yo? Or bakit hindi ka nila maintindihan file number? Ayaw, no? Yung word, ayaw nila sa'yo. Ayaw nila sa'yo file number. Alam mo ba't ayaw nila sa'yo file number 2? Ang reading natin, hindi ka nila maintindihan. Hindi ka nila maintindihan kasi ayaw ka nilang intindihin. File number 2, bakit hindi ka nila maintindihan? Kasi ayaw ka nilang intindihin. Okay? Bakit? Kasi nakikita nila na nakikita mo yung totoong sila at natatakot sila. Actually, natatakot sila sa'yo. Kasi alam nila kapag nagsisinungaling sila sa'yo. Alam mo yun, file number 1. Ay, file number 2, sorry. Makagaling ka sa file number 1, so kikinig ka din dito, no? Okay? So, or maybe you also need to hear the message sa file number 1, kaya lagi kong sasabi yan. Pero, nonetheless, file number 2, this reading is for you. So, Queen of Words. Wow. King of Cups, tapos King of Swords in reverse. Tapos sabi ko kanina, Queen of Words. Ibig sabihin, kasi si Queen of Swords, isang air sign to eh. Ano to, masakit magsalita. Yung parang prangka, ganun. Tawag dito, emotionally strong din to. Pero, kumbaga, kung ang pinakaibahan nila sa Cups is like, sa water sign, is like, most of the time, wala silang pakialam sa nararamdaman mo. Basta logical tayo, ganun. Somehow ganun. Pero I'm not saying bad yun, no? Na ganun. Kasi, I am also in that, energy. But, kumbaga, hindi madrama. Okay? So,
Dito, King of Cups, yung sa'yo, tapos Temperance, ibig sabihin, ikaw yung klase ng tao, you are good with your words talaga, pile number 2. Kaya nga tawag sa'yo Queen of Words. Siguro parang, minsan kasabihin pa nila sila, oh, Queen of, yung parang, sinasabi nila pag advice, ayun, pag humihingi sila ng advice, parang laging sa'yo. Kaso ang pangit nga lang dito, kasi Cups more on nagpapadala ka sa emotion. So somehow, minsan kahit hindi naman talaga tama yung kinukwento or sitwasyon ng isang tao, pero dahil nadala ka sa emosyon na pinakita niya sa'yo, parang yung nangyayari is mas kinakampihan mo yung taong yun or mas pumapanig ka sa kanya. Kaya yung ibang tao parang ayaw sa'yo. Kasi si Queen of Swords, parang ka siya, oo, pero she has that wisdom. She knows that hindi siya nagpapadala sa emosyon niya. Yan si Queen of Swords. But this one is in reverse. Hindi siya nagpapadala sa emosyon niya. So, ikaw, nagpapadala ka sa emosyon mo. So, somehow, hindi ka nila maintindihan kasi minsan, sabi nila, magaling siya magbigay ng advice. Okay naman siya. Kaso, parang minsan, kailangan mong umiyak sa kanya ng todo para mas magkaroon ng sympathy siya sa'yo. Parang ganun ang naririnig ko sinasabi nila sa'yo. Parang ikaw yung klase ng tao na pag may humagulgol sa harapan mo, ay, I am with you. I am on your side. Parang ganun ka. Kahit minsan, mali naman yung tao yun. So, somehow, okay, medyo may neglect ka doon. Kasi nakikita ko doon parang number 2. Parang ano ka talagang ipaglalaban mo din yung kakampihan mo Okay? As magiging loyal ka doon. Pero somehow, hindi mo na make sure na, wait lang, ito bang pinapakita ng tao sa akin na to, ito yung totoong nangyaring kwento. Sabi ko nga sa'yo kanina, nakikita mo yung totoong pagkatao ng tao. Nakikita mo kung nasisinungaling siya, nakikita mo naman talaga yon. That's true, file number 2. Kaso nga lang, sometimes, nagpapadala ka sa emosyon mo. Gets mo ba yun? You can see through, no, the lens or the real personality of the person. But somehow, minsan may nanineglect ka because nagpapadala ka sa emosyon mo. So, yun ang hindi daw nila maintindihan sa'yo. At the same time, yun ang ayaw nila sa'yo. Yes, you are an empath in a way na kapag kailangan nilang taong kausap, taong makikinig, sige, go ka. But, yung emotion, okay, minsan kasi ang water, pag di ba pag pinainit mo yan, nagbo-boil, at napaka-deep, somehow hindi ka rin nila maintindihan daw kasi, they know, you are struggling as well daw, but you're not showing it to them. In a way na, para bang, you're acting like, you don't struggle, but actually you're struggling din daw. Yun ang hindi nila maintindihan sa'yo. Huh? Ano daw? Sabi nila. Parang, actually, hindi naman big deal yun. Ano naman kung hindi mo kinakanta sa kanila, di ba, parang number 2. Meron naman ng taong ganun. Ang gusto nila mangyari, dahil nag-open up sila sa'yo, gusto nila mag-open up ka rin sa kanila. Hindi ka nga ganun. Ayan. 8 of Swords in reverse. So, nakikita ko dito, hindi ka air sign. Obviously. Hindi ka air sign, pile number 2. Maybe you are a water sign or a fire sign. Pero more on water sign. Ang nakikita ko sa'yo, pile number 2, water sign ka. Pwedeng isa kang Cancer. Zodiac sign to ha. Cancer. Ano pa kasi mga water sign? Scorpio. Tapos, Pisces. Maaaring yun ang sign mo. Or kung hindi naman yun ang sign mo, kasi sa birthday mo, hindi yun. Pwede din naman, possible din naman, it's your ascendant sign or moon sign. Or ascendant, possible ascendant. Kasi, yung ascendant sign kasi, ito yung nakikita ng tao sa'yo commonly. Lalo na yung mga stranger, ito yung una nilang napapansin sa'yo. Okay? Kasi yung sun sign mo talaga, which is your sign talaga sa zodiac, is yun talaga yung ikaw na. Habang tumatagal, yun na yung nakikita nila talaga sa'yo. At saka yung puso mo, pwedeng moon sign mo din. Kaya ganito ugali mo kasi sa moon sign mo, isa kang water sign. Possible, alin man doon. So, in short, you have that water characteristics. File number 2. Isa kang water bender. Next, Knight of Pentacles. Medyo mabagal ka daw umusad. Hindi ka nila maintindihan, or ayaw nila ito sa'yo, kasi medyo mabagal ka. When it comes to, I could not say decision making because this is a Pentacles. Yung growth siguro. Oo. Alam mo, file number 2, parang hate ni, alam mo reading natin, bakit hindi ka nila maintindihan? Pero kung lumalabas sa reading natin ngayon, parang ayaw nila sa'yo. Ano ba yung file number 2? Anong ginawa mo sa kanila? Ayaw nila sa'yo. Ito kasi file number 2 ha. Actually, anong pakialam nila sa, sa life mo, no? Kasi, stability to medyo pinapansin nila kung nasa career ka ngayon, medyo pinapansin nila kung yumaman na ba to? Magkano na yung pera niya? Ano na napundar niya? Medyo pinapansin nila yon. At hindi nila maintindihan bakit hanggang ngayon wala ka pa rin daw napupundar. Ay gulay, file number 2, moses mo sa atat. Hindi nakakaintindi sa'yo, whatever. The Hermit in reverse. Ito daw hindi nila maintindihan sa'yo. The Hermit. Okay. File number 2, siguro masasabi ko, magaling kang magtago ng emosyon mo. Somehow ha, not all the time. Okay. Tapos, ano pa ba? I'll get another cards.
meron akong gustong i-confirm. Kasi ang lumalabas dito, yung mga taong hindi nakakaintindi sa'yo, as in ibang tao to, parang pwedeng kapamilya, pero parang more on kapitbahay mo ba to? Ibang tao? Ba yan? Naiigis ako, no? Parang number 2. Kasi, may mga sinasabi sila sa hindi maganda talaga. King of Wands, in reverse. Alam mo, may galit siya itong mga to. May galit sila sa'yo, para number 2. Kaya hindi ka nila maintindihan. Galit sila sa'yo. Parang hinahamon ka nila ng away. Alam mo yun, parang inaaway ka nila para number 1. Sila nga away sa'yo. At ang hindi nila maintindihan, bakit pinuprovoke ka na nila, chill ka lang. Hindi mo sila pinapatulan. Hello? King of Cups yan, no? Awayin mo ba naman yung King of Cups? Though it's a king, no? It's lalaki. Medyo ano rin kasi yan. Kung titignan mo yung dark side nitong King of Cups, medyo may pagka-manipulator yan. Kasi emotions yan. Kaya niya manipulate yung emosyon. So feeling nila, minamanipula mo yung emosyon nila. Kaya sila naiinis siya nagagalit sa'yo. Hindi ko siya maintindihan, actually. File number, alam mo na nararamdaman ko file number 2. Siguro ito yung nararamdaman mo habang nakikinig mo. Naiinis ka. Naiirita ka. Bakit? Ano? Ano daw? Parang ganun. Ace of Cups. In reverse. Okay, medyo naguguluhan ang puso mo ngayon. Or Ace of Cups. This is a water din eh. Parang gusto mo ng panibagong hindi naman relasyon. Parang gusto mo ayusin. Gusto mo magkaayos kayo. Kung sino mga taong tong hindi nakakaintindi sa'yo dahil galit sila sa'yo. Parang gusto mo naman maging maayos. Kaso in reverse, parang malabo. Malabo mangyari magkaayos kayo. Kasi ayaw nga nila sa'yo. 7 of Wands. Oh, nakita mo to? 7 of Wands. Okay, file number 2. Ayan, papakilala ko sa'yo yung mga taong ayaw sa'yo at pilit nilang hindi ka intindihan. Kahit naiintindihan ka nila, pipilitin nila hindi ka intindihan. 7 of Wands. Ilan silang tao? Ang dami 7. File number 2. 7. 7 na tao ang hindi nakakaintindi sa'yo dahil ayaw ka nilang intindihin at galit sila sa'yo. 7 sila. 7 of Wands. Tingnan mo to. Itong mga Wands. Saan nakatutok? Sa'yo. Nakatutok lahat sa'yo. Siya kasi. Ito kasi. Siya kasi. Siya kasi. Puro ganon. Si ano kasi. Si file number 2 kasi ganyan. Si file number 2 kasi ganun ginawa. Si file number. Puro ganon. Sa'yo sinisisi lahat. Pero ikaw tingnan mo. You're not looking at them. You're not looking at them. But you're praying. Wow. Protected ka file number 2. Ito. Sino tong taong to sa'yo? Sino to? Ang lapit na sa'yo. Wait lang. Titingnan ko na malinaw sa akin. No? Ang lapit niya sa'yo file number 2. Oh, parang ano, siya yung leader. May leader. Ano to? Group activity. Siya ang leader ng mga to. What I'm trying to say is, siya yung nagpo-provoke. Siya ang naging reason kung bakit itong 6 na to ay sasama ang tingin sa'yo. Itong taong to. Sino tong taong na to? Mukhang malapit siya sa'yo file number 2. Tapos ikaw, dead ma ka lang talaga. Nagpipray ka ka. Nag-meditate ka pa. Wow. I like your energy file number 2. Okay? Pinapractice mo yung the art of deadma. I don't care. Bala kayo dyan. Mag-chismisan nyo ako. Ayaw nyo sa akin, I don't care. Protected ka file number 2. Wala kang dapat ikatakot. Protektado ka. Ni Divine, ni God. Protected ka ni God. File number 2. Ito talaga curious ako dito sa mabang stick. Nang siya yung galit sa'yo, halos malapit na niya. Malapit na sa siko mo. So, sa elbow mo. Wait na. So kung malapit siya sa elbow mo, file number 2. Parang close to sa'yo. Wow. Wait lang ha. Nagbigay ng message sa akin, sa universe. Kung malapit na siya sa elbow mo, itong taong to, maaaring ka-elbow mo to. Di ba pag sinabi natin, ka-elbow mo itong taong to, parang sanggang dikit mo. Gano'n, di ba? Siguro nagka-problema kayo nitong taong to kasi hindi na kayo magkadikit eh. Maaaring na-lost contact ka na sa kanya or friendship over na. Or basta parang may nangyari sa relasyon nitong taong to. Na nagkaroon ng conflict. Tapos ang ginawa niya, parang sinisiraan kayo sa dito. Maaaring magkakaibigan kayo. Kung halimbawa, magkakaibigan kayo. 8 kayong magkakaibigan. Or 10. Tapos, nagkagulo kayo nitong kayong dalawa. Kayo lang dalawa yung may issue. Tapos ang ginawa niya, naghanap ng kakampi. Kasi niraan kayo niya doon sa 6. So, 7 na sila. Ikaw yung pang 8, may 2 pang natitira. Yung 2, walang pakialam. Parang gano'n, bala kayo dyan. Nagsasabihin nyo, mas magkakaibigan tayo, parang gano'n. Pero itong 7, ay grabe. Oh, 7 na naman. Your lucky number, 7. Lucky number. 7 of Cups. So, mukhang it's a confirmation. 7 sila. 7 yung may ayaw sa'yo. 7 yung galit sa'yo. 7 yung hindi nakakaintindi sa'yo. Ang dami. Ang dami naman, file number 2. Grabe ka naman file number 2. Hindi ko ako sinutang ito. 7 sila, file number 2. May ahas pa nga, oh. Ahas po. Oo. May tubig, may ahas. Parang ahas to. Wait. Oo, ahas. May ahas, oh. Tapos tingnan mo, paalis siya. Lumabas siya dito. Galing siya dito eh. Ito sa orange siya to. Lumabas siya. Tapos, look at this. May pagkakulay sila nito. Ito, at saka to. Halos magkakulay sila. Tridor to, file number 2.
close mo nga ito. Naging kaibigan mo to. Ngayon, dahil nagkakagulo na silang lahat sa'yo, itong anim na to, ikaw na ngayon ang nakapokus na sila ngayon, siya naman, unti-unting aalis sa eksena. Kunwari, walang ginawa. Ang galing. Dito sila. May mastermind. Tapos ito ka. Ito ka ngayon. Parang tinitingnan mo, sino ba sa inyo nagpakalat ng chismis na ganito ako? Ganon. Parang hinahanap mo. Nahihirapan ka eh. Confused ka. Ang hindi mo alam, file number 2, ngayon alam mo na. Dahil nakinig ka sa reading ko ngayon, file number 2, ngayon alam mo na kung sino yung totoo na kumakalaban sa'yo. Na naging reason bakit hindi ka naiintindihan ng mga tao sa paligid mo. It's because of this traitor. Kakanta ka na ng kanta niya na, yung gandang, you betrayed me. Okay, so ito. He or she is a traitor. Traitor to. Ito siya, oh. Ka-elbow mo ito na, kasi ganito file number 2. Bakit ang dami nilang alam tungkol sa'yo personally? Eh, syempre, nagkwento ka sa isang taong naging close mo. Ano yung ba kinukwento yung mga personal things mo? Diba sa mga taong naging close mo lang? Hindi mo naman ikukwento yan sa iba na hindi mo masyado close. Tapos magugulat ka bakit alam nila yung mga personal things sa ganun, eh wala ka naman ibang taong pinagkwentuhan. Tapos sabihin, ay hindi mo hindi naman sasabihin yun, baka nahuhula lang sila, nahuhula. Hindi. Galing doon sa taong to yung information. Kaya medyo parang, bakit somehow tama yung sinasabi nila tungkol sa akin? Eh, hindi sila nahuhula, hindi sila nahuhuli, file number 2. Pinagkatiwalaan mo kasi isa doon. At dahil natiwala ka sa kanya, kinuwento mo sa kanya lahat, o minakwento ka sa kanya, at yun ang ginagamit ng alas sa'yo. At kinuwento niya din sa iba. 4 of Cups, ayan. Ito ka ngayon. Di ba ganyan kada? Pag 4 of Cups kasi ganyan, parang hindi ka kontento. Parang ang dami na nakahatag sa harapan mo, 4 na yan, pero parang hindi ka pa rin masaya. Pero, dahil naka-inward siya, now that you know who is the real person. Ang sarap, murahin ng taong to. Now, you will not feel this anymore. Kasi, you know it na eh. Alam mo na kung sino. Kasi nakinig ka na ngayon sa reading ko, alam mo na kung sino. Medyo naguguluhan ka kasi ng una. Kasi nga nagpapadala ka sa emosyon mo. Yun pala yung sinasabi kanina. Gets ko na bakit ganun yung umpisa ng reading natin. Okay, na-clarify ko na. Bigay na yung message sa akin. Nagpapadala ka sa emosyon mo kasi, kumbaga, bakit pinaniniwalaan mo tong taong to? Dahil mas close mo siya sa'yo? Eh, hindi mo nga alam itong taong to. Nagsisinungaling sa'yo. Siya nga yung reason kung bakit nainis sila sa'yo. Pero nagugulat sila bakit pinakikisamahan pa rin. Kaya yun, doon ka nila hindi maintindihan file number 2. Gets mo na ngayon file number 2. Ibig sabihin, mag-cleansing ka. Maglinis ka file number 2. Yung mga garbage, yung mga nabubulok na. Itapon na sa tapong tapunan. So, pag toxic na yun, so what kung mas matagal mo siyang nakasama? Halimbawa, itong 6 na to, recent mo lang yung nakilala, 5 years pa lang kayo magkakilala. Tapos itong isa na to, na traitor din sa'yo, eh, childhood friend mo since bata ka pala. Sabihin mo lang, 10 years, 16 years mo naging friend. So what? Kung sa 16 years na yun pala, eh, naglulukuhan lang kayo. Eh, di bitawan mo na. Okay, kung sa 16 years pala na yun, eh, puro lang pala inggit, envy ang binigay niya sa'yo. So, let go. Okay, this is your oracle card, message for you. Amethyst, revealing your true self. Yan, ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. File number 2, pakita mo na hindi ka nila pwedeng utu-utuin. Ipakita mo dun sa taong traitor sa'yo na you know the truth. You know what he or she is doing. Okay? Kung bagay gandang, I know she knows. You know. Okay? You know it, file number 2. As you allow others to know the real you, okay, you'll feel love for who you truly are. Kumbaga, hindi ka naiintindihan ng mga tao file number 2. Kasi feeling nila parang fake ka. Feeling nila parang hindi ka totoo in a way na, ang bahin si file number 2, alam naman niyang hindi anong taong to sa kanya, pinakikisamahan pa rin niya. Kala ko ba, ano siya, marunong siya magbasa ng tao, di ba? So, parang ganun yung mga ng tao sila. Hindi ka nila maintindihan. But, it's coming from, concern. Concern sila sa'yo. It's not coming because ayaw nila talaga sa'yo, literally. Dami mga taong ayaw talaga sa'yo dito. Pero yung mga ibang tao, kasi itong 7 pinakita ng tao na to, file number 2, yan yung literal na hindi ka nila naiintindihan, galit sila sa'yo, kaya hindi ka nila naiintindihan. Pero may mga other people pa eh. At yun ang tinutukoy ko na concern sa'yo. Hindi yung mga yan na 7. Okay, yan, 7 yan, ano talaga sa'yo yan. At may number 1 na pumatawag dyan. Peridot. Ito, si Peridot. Anong message? Life lessons. Okay. So, lesson learned na to sa'yo ngayon. Sa pakikisama mo sa tao. You can break free from recurring negative patterns by praying to know the lesson and blessing they contain. So, you are divinely protected naman. These are just one of the God's redirection to your life. Isipin mo na lang, this is God's redirection to you. Na, okay, I need to let go this. I need to break this relationship with this person. Kasi it's no longer serving you for your highest good. Actually, it's making your life toxic nga eh. It's making your life in trouble. Alam mo yun, alam mo, file number 2,
alam mo to, sa tuwing aalis kayo or sa tuwing lalabas kayo, magtataka ka, or kahit sa mga taong kapitbahay mo na lang, magtataka ka bakit yung mga tao, iba yung tingin sa'yo, parang, yung tingin nila parang may alam sila sa'yo, yung tingin nila parang, mahihiwagaan ka. Ba't bigla na lang siya naiinis sa'yo ngayon? It's because may kasama kang hindi totoo sa'yo. And I could know na nafe-feel mo din yan kasi you're a king of cups eh. But somehow nagpapadala ka ng emotion mo. Pag iniyakan ka lang ng tao yun, just, ay naku, file number 2. Huwag ka magpadala doon. Sinasabi ko sa'yo. He or she is not your true friend. I'm sorry to say that. I'm sorry to know that. Okay, the thorns in reverse. So, ano yung the thorns? Sabi niya, protection, boundaries, clear communication. So, you need to cleanse talaga file number 2. Ilat mo na yung taong yan na hindi totoo sa'yo. Yung kaibigan mo to eh, parang number 2, nakikita ko kaibigan mo itong matalik. Parang tinuturing mo itong best of friends mo talaga. Parang childhood friend mo nga. Let go mo na siya, hindi siya totoo sa'yo. The wild rose. Do it your way, embrace your uniqueness, untame. Diba? Untame. Alam mo, minsan nare-restrict ka sa mga dapat mong gawin din. Dahil sa taong to. Yung magbawa, ay friend, ito gusto kong gawin. Ay naku friend, huwag mong gagawin yan kasi ganito, ganyan. Tapos makikinig ka naman sa kanya. Ano ba yan? Parang number 2. Kaya hindi ka naiintindihan ng iba eh. Dahil dyan, bakit nakikinig ka sa taong yun? Bakit nakikinig ka sa kanya? Huwag ka makinig sa kanya. Alam mo, pag nalik mo yung taong yan, doon mo makikita yung other side of other people of your life. Na yung dati, minsan kasi, for sure, file number 2. Kung sa ibang tao sinisiraan ka niya, ay nagtataka ka bakit ganun treatment nila sa'yo. Eh, mas lalong sa'yo. Ibig sabihin, kung nagagawa niya siraan yung ibang tao, nagagawa niya siraan kasi ibang tao, ganun din siyang manira ng ibang tao sa'yo. Magkukwento siya sa'yo, ay friend, alam mo ba si ganito? O bes, or ano man tawagan niyo? O bes, alam mo ba si ganyan? Ganito, ganyan. Ay talaga, sasabihin mo naman. Kasi di ba rin sinabi mo sa akin, sasabihin mo sa tao mo. So, parang number 2, iwasan mo na itong tao to. Hindi mo kailangan awayin mo siya na magsuntukan kayo or what. But just let go. Move on. Paramdam mo sa kanya na alam mo yung ginagawa niya. Iparamdam mo sa kanya na hindi kanya pwedeng ganyanin. Kasi pag na-let go mo itong pinakamataas sa stick na to, or one na to, at itong snake na yan, pag na-let go mo yan, kasi tumataka siya sa krimen na ginawa niya eh. Pag ni-let go mo sila para number 2, all things are good to you na. You are protected, totoo yun. Protektado ka para number 2. Kaya hindi siya nakadampi sa'yo eh. But, kahit gaano ka kaprotektado, kung ikaw mismo, pilit mong pinapasok sa buhay mo, sa aura, o sa auric field mo, sa buhay mo, yung isang taong toxic sa'yo, eh, malamang, eventually, hindi agad-agad masisira yung buhay mo. Pero eventually, unti-unti, masisira na yan. Yes, kahit gaano ka pa kaprotektado. God? Oo. Kahit gaano ka pa nakaprotektado, masisira yan eventually. Bakit? Kasi hindi mo pinapakinggan si God eh. Mas pinakikinggan yung emosyon mo, nagpapadala ka sa emosyon ng tao mo. So, what matagal na kayong magkarelasyon as friends? Kung fake lang naman pala siya sa'yo, let go mo na. Okay? So, file number 2, this reading is for you. Thank you for listening to file number 2. At kung nagustuhan mo itong reading na to at naka-resonate to sa'yo, I hope a simple gesture of subscribing, kung hindi ka pa nakasubscribe, makapag-subscribe ka na ngayon. A simple act of kindness, of liking, or commenting, pwede din file number 2. Pwede ka mag-comment dyan. Okay? Open ang ating comment section. And if you want to be updated, just subscribe to my channel, file number 2. At kung ikaw naman nakikinig ngayon ay nakasubscribe ka sa akin all the way throughout of my videos, talagang loyal subscriber ka. Thank you very much for listening always. So, once again, file number 2. We'll see you again in our next reading. Bye! Hi, file number 3. How are you, file number 3? Kumusta ka naman? So, long time no reading file number 3, but now I'm here again. So, if you chose file number 3, which is the Light Seers Tarot Box, so this reading is for you. So, bakit nga ba hindi ka niya maintindihan? Or bakit hindi ka nila maintindihan? File number 3. Agad na kukuha kong card is the Oracle card. Agad tayo mag-start sa Oracle card, file number 3. So, anong message sa'yo? May message siya ganun gusto bigay sa'yo. Pero naka-inverse to, basahin lang natin. Sabi nga dito, the wastelands. Sustainability, slow down, tend to your garden, the wastelands. Pero naka-in reverse siya. Okay. Let's find out kung ano itong ibig sabihin nito. The wasteland. Bakit hindi ka nila maintindihan? Okay, let's find out the message kung bakit yan ang binigay ni universe sa'yo. File number 3. Okay, okay. Oh, 9 of Wands. Mukhang may pinagdadaanan si file number 3. Okay, pero kahit yan pa man, mukhang masaya ka pa din. Okay, file number 3. Okay. 3 of Wands. Hindi ka stable ngayon. Okay, oo. Parang, paano ko sabihin? Sige, later na lang. Later ko na sabihin. Okay, 2 of Swords in reverse. Ayun. So, nakita ko na. Kaya siguro itong una pinakuha sa atin is the wastelands, tapos naka-in reverse. So, it means parang, meron din good. Ibig sabihin dito ay kailangan mo
mag-focus ka daw muna sa sarili mo. Ano connect mo sa sarili natin? Bakit di ka nila maintindihan? Hindi ka nila maintindihan kasi marami kang pinagdadaanan ngayon. At the same time, you are not in your stable moment in life. Hindi ko sinasabing you are, I hope no, hindi ka nag-struggle ngayon with depression or anxiety. But if you are, and you are coping it by means of watching videos like this, thank you for listening in my channel. Thank you so much. Okay. But para number 3, bakit hindi ka nila maintindihan? Kasi ikaw mismo hindi mo naiintindihan yung buhay mo ngayon. Medyo problemado ka ngayon para number 3. I mean, may pinagdadaanan ka din ngayon. Parang suko ka na parang pasuko ka na sa life. Oo. Pero ang tanong, ba't di ka nila maintindihan? 5 of Pentacles. Mukhang may pinagdadaanan ka talaga. May sakit ka ba? Para number 3. May taning na ba buhay mo? I mean, sorry for asking that, no? Pero, may nawala bang tao sa buhay mo? Kasi parang, your purpose of living, yung purpose mong mabuhay, parang, nawala yung willingness mo to live, yun. Nawala, yun, that's the right term. Nawawala na. Ibig sabihin, pawala na. Pero hindi ko sinabing nawala na. Nawawala na. Pawala na tayo, no? So, parang unting-unting nawawala na yung willingness mo to live. I tell number 3, if you are a person who's thinking na I need to commit this kind of thing for me to have peace in life na, okay, parang masasabihin yung word na hindi masyado, kung ikaw yung taong nakikinig ngayon, this is a general reading for pile number 3, ha? So, madaming nakikinig na yung sa reading na to. Pero gusto ko muna mag-focus dito sa energy na nafe-feel ko ngayon. Kung ikaw na nakikinig ngayon pile number 3, okay, ikaw mismo, na nakikinig ngayon na may pinagdadaanan at ang nakikita mo na lang tanging solusyon is to commit your own life or to have tapusin na lang lahat sa buhay mo. That is not the solution. Pile number 3, makinig ka sa akin. Hindi yun ang tamang solusyon, obviously. At alam mo yun, hindi yun ang tamang solusyon. Pero magulo kasi utak mo Gulong-gulo kami And I understand that. I know, I was not in that situation to say na I could understand talaga literally. But I could say naman na somehow, people have been through a lot na. Okay? So, if you would think na ikaw lang ang nakaka-experience na na-experience mo ngayon, try to look around. Try to see the other people around you para number 3. You're not just the only person who is suffering right now. Okay? Para number 3, madaming tao ang iba-ibang pinagdadaanan ngayon. Okay? Personally, para number 2, para number 3, ang mga tao ngayon, they get easily to commit their own lives because of struggles na nafe-feel nila. Ang nakakalungkot nga doon, iba bata pa naiisip na nila yun. And you know what, number 3? It's easy to think about that. It's easy to do it as well, if you really want to do that. But, what comes after that? Ano mangyayari pagkatapos ng number 3? Do you think it could really resolve everything by means of committing by means of taking your own life? Para number 3. Ito tatandaan mo. Hanggat nabubuhay tayo, struggles, difficulties are with us. But, because of the mercy and miracles of God, we can overcome, we can walk through it. Kakayanin natin ito para number 3. Yes, it's hard, totoo yun. Kahit naman ako, may pinagdaanan ako ganyan sa life ko. Pero kung uunahin mong umaksyon in a way of praying, mag-pray ka kay God. I'm not saying hindi ka nag-pray. I know, you believe in God. But if you do not, then this is the right time to you to believe in God. But what I want you to realize, para number 3, hindi ka nag-iisa. Maraming taong pasuko na sa buhay, yes, oo. Pero mas pinili nilang mabuhay. Kasi ang tanong kasi dito para number 2, para number 3, para kanino ka nabubuhay? Di ba may question na ganun? Para kanino ka nabubuhay? And that question is so vague. That question is so, parang ang lawak. Pero you know what? There's a deeper meaning of that question. It's about your life. Would you take your own life because of this? Para kanino ka ba nabubuhay? Pinapahalagahan mo ba yung buhay mo para number 3? Alam mo kung nag-struggle ka ngayon, kung may sakit ka man ngayon, kung may pinagdadaanan ka man ngayon mentally, physically, emotionally, spiritually, alam mo anong tanging solusyon sa mga yan? Alam mo kung ano yung number 1 medicine na nagpapagaling sa'yo? It's only God. And that's true. Alam mo pag sinabi ng ibang tao sa'yo na
ipagdasal mo yan sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Totoo yun. I am so grateful. I am so blessed because of the mercy of God. You know what? Without the mercy of God in my life is full of nothing. I am nothing. Wala ako kung wala ang Diyos. At yun ang gusto ko na-realize mo. Why don't you wait until God will call your name na? And eventually, isasama ka na sa paradise. Bakit hindi mo na lang hintayin yun? Kasi yung uunahan mo o pangungunahan mo yung Diyos na itutok mo yung sarili mong life just for the sake na gulong-gulo na yung isipan mo. Bakit? Again, I understand that you're feeling right now because I know those people who are committing their own life is they're also a victim of different circumstances in life, of different abuse, manipulation, o ano man itawag mo, difficulties. But you know what? Sabi ko nga sa tanong ko kanina, what comes after that? Pagkatapos, pag ginagawa mo na yun, what's next? Hindi ka rin natatahimik. Para number 3, once you did that. At the same time, yung mga taong iiwan mo, ibang sakit ang mararamdaman nila. Bakit para number 3? Kasi para number 3, ganito yan. Yung mawalan ka ng tao sa buhay, nang dahil sa sakit. Okay, nawala siya dahil nagkasakit. Ang sakit-sakit na nun, di ba? Yung mawala yung tao mo sa buhay dahil sa krimen, iba din yung level ng sakit na yun. Pero yung mawala ang isang taong mahal mo sa buhay dahil ginawa niya yun sa sarili niya, yun ang pinaka-masakit na level. Why? Sa tingin mo bakit? Kasi itong mga taong concern talaga sa'yo. They would say to themselves, sana may nagawa mo lang ako. At sana wag mong ipagkait sa kanila yung time number 3. Ang dry nang ng buhay mo eh. Parang, feeling mo this is the end of my life. No, it's not the end. It's just a beginning. Nakita mo na ka-in-reverse to. So meaning, this is just a beginning. Okay? This is just a beginning of your life. This is not the end. Okay? Pile number 3. This is not the end. So, pile number 3, if you were the person who is struggling right now, emotionally, spiritually, lahat na. God is with you always. God is with you. Talk to God. Sabi ni God sa'yo, talk to me. Iiyak mo lahat sa Diyos. Totoo yan. Wala kang taong makausap? Okay. Kausapin mo si God. Wala kang taong masandalan? Maiyakan? Gusto mong umiyak kaya wala kang taong makasama umiyak? Umiyak ka kay God. Iiyak mo lahat sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, magsumbong ka sa Kanya lahat. Sabihin mo lahat. I-surrender mo sa Kanya lahat. And see, after that, what comes after that? Once na gawin mo yun, after that, you would see peace, love. Okay? That comes after that. Okay? Huwag niyo akong guluhin yung ginagawa ko. Okay. So, sa tingin ko para number 3, may nanggugulo sa utak mo. May nanggugulo sa isip mo. Bakit mo naisip yan? Merong nagpapagulo. Kasi ako ngayon, okay, habang nag-read ako sa ngayon, okay, I don't want to focus on them because hindi sila dapat. Don't focus on them. Okay? Yung sinabi kong word kanina, hindi para sa iyo yun, para yung sa nasi-sense ko. Okay? At I think, para number 3, ganun din ikaw. Okay? Kaya magulo ang utak mo. Kasi may mga nasi-sense ka din mga bagay-bagay at pinapansin mo talaga yung literally. At the same time, ini-indulge mo yun. So, don't do that. Okay? So, para number 3, ba't di ka naman maintindihan? Kasi, ikaw mismo yung magulo yung utak mo. Okay? Kung iisip mo bakit di ka nila maintindihan, kasi nga, ikaw nga mismo hindi mo maintindihan sa sarili mo. Okay? So, how you see yourself, it's how people would see you as well. So, if you see yourself as a beautiful person, people would see that you are beautiful. If you see that to yourself that you are lovable, people would see that you are lovable. So, nagre-reflect lang yun. Okay? Kaya huwag ka magpapadala sa gulo, sa paligid mo. Page of Swords. So, Page of Swords, in reverse siya. So, kailangan mo na talagang, pag nag-decide ka sa life mo, you need to be as quick as possible and make it as a mature way. Matured way mo dapat siya gawin. Huwag ka magpadala sa mga gulo-gulo ng tao sa paligid mo. Ay, nako. Ay, nako. Sorry, pile number. Ay, kahapon pa to. Pile number 3. Oh my God, pile number 3. Sa'yo lang nangyari itong reading na to. Wait lang, alisin ko lang. May lumipad na black beetle sa reading natin. In your reading. Okay? So, tatabi ko lang to. Meron message na ano. Pile number 3. Ito yung narinig ko kanina. Kasi sabi ko kanina, di ba, pile number 3.
habang nag-reading ako. Pasensya na, nagulo yung reading natin. I will not edit this out, no? Hindi ko na ikakat to. Kasi test tayo dito para number 3. So, nakita mo naman na messed up siya. Nagulo siya. Kasi may lumipad na black beetle. Okay? So, file number 3, mukhang meron talaga nang gugulo sa utak mo kaya naiisip mo yan. Ang sabi ko sikip kanina file number 3, nakikinig ka. Sabi ko kanina, ay wag mo akong guluhin. Wag niyo akong guluhin. Diba? May word akong binitawan na gano'n. Kasi may naririnig ako. Okay? So, medyo nadidisturb ako doon. Pero nagpapatuloy pa din ako. And then, after ko sinabi yun, lumitaw siya kung sino yung nagpapagulo na yun. And then, napunta siya dito. Nakataob siya. Okay? Tapos, kinuha ko siya, inilagay ko siya sa box. Okay? So, I think file number 3, may nanggugulo sa isipan mo. Just like what happened in my reading right now. File number 3, sa'yo lang ito nangyari. I need to know the meaning, no? Isa-search ko yan. Wait lang. Kasi, although we could clarify pa the message, I just want to know the spiritual meaning of that black beetle. Kasi lagi ko nakikita yan. File number 3. Siguro, itong ano na din, reading ko na to, parang nakafocus din to sa'yo. Parang kailangan mo talaga mapakinggan tong reading na to. File number 3. Imagine, pumunta talaga siya dito sa ano, pinasok ko lang kasi siya sa loob. Ayoko nang ipakita sa'yo. Kasi, I am not called to do so. Hindi ko siya pinakita sa'yo. Although nakita mo naman nagulo yung panyo ko, nagulo yung ayos ng cards, kasi nga lumipad siya at I need to umiwas. Kailangan kong umiwas. So, dumapo siya dito, and I can say na may message doon. At yun ang kailangan natin malaman. So, I will look for this. Kasi somehow, when it comes to black beetle, it's like about renewal din. Kasi pag black, it's like a protection. But somehow, black energy kasi. So, file number 3, mukhang, ito, black beetle symbolizes strength, personal transformation, and good luck. Okay? Transformation, resilience, and the cyclical nature of life. Di ba nga ang nangyayari sa'yo ngayon, file number 3, parang nawawalan ka na ng will to live. So, sabi lang dito, be resilient. Because your life could transform in different ways. Ang dami mangyayaring maganda sa buhay mo. Just believe na matatapos ng lahat po. Okay? So, that's for your first cards. Next, we have for the Light Seer Tarot card. Ito yung sa box mo talaga. So, ang natin yung message. O, di ba wala namang gugulo sa akin? Hindi na kasi nadidisturb ako eh. Kaya, kinuha ko siya, nilagay ko dito sa box na to. Ayan, nandito siya sa box na to. Pinasok ko siya dito. Para hindi siya makagulo. Wala na akong sounds na narinig. So, ang gagawin mo pala number 3, sa tuwing nakakarinig ka ng mga voices, or kahit hindi voices, mga tunog lang na nakaka-distract, nadidisturb ka, pray, magdasal ka. And then, maging matapang ka na sabihin na, huwag niyo akong guluhin. Okay? Ganun lang. You need to show who you are, para number 2. Two of Swords. Di ba meron tayong Two of Swords dito, pero naka-in reverse. Lumabas ulit si Two of Swords, pero ngayon, naka-upright na. Okay? So, kailangan daw mag-decision ka dito, para number 3, na hindi nakabase sa ingay sa paligid. Yun, di ba kulay black tong uwak na to? Black siya. So, huwag kang magpapadistract sa ingay sa paligid mo. Instead, follow what you want to follow to walk through in your life. Yung patahakin mo nanda sa buhay mo, tahakin mo yun na nakapikit at pakinggan mo lang yung boses ng Panginoon. Okay, huwag mong pakikinggan yung mga sounds ng uwak or ng beetle, ng black beetle. Okay? Though, yung black beetle naman kasi, hindi naman siya bad sign talaga. It's also a good omen. Okay? It's also a good sign. Ibig sabihin na, napakita si black beetle kanina dito sa reading natin. Doon nagulat na kasi ako, okay? Kaya ganun yung nangyari din. Is, somehow, it's like about may transformation na mangyayari sa buhay. And I could see na dahil lumabas ang Two of Swords kanina, down niya, in reverse, ngayon, naka-upright, meaning you will follow talaga yung kailangan mong sundan. And that's good. Thank you, file number 3. Inaayos mo ng buhay mo. Next, Nine of Swords. Ayan. Nakita mo to, Nine of Swords. Diba yung ingay, yung depression, ganyan. Pero tingnan mo to, naka-in reverse siya. Lumabas si Nine of Swords na naka-in reverse. Meaning, dahil you follow what God's want in your life, mawawala na yung ingay, yung darkness na hindi maganda sa buhay mo. Kasi ang light and dark, combination talaga yung dalawang yan. Pero kailangan balance eh. Ang nangyari kasi sa buhay mo, is puro mas lumamang yung darkness. Kailangan kasi balance. Hindi naman din pwedeng walang darkness. Okay? Kailangan pa din yun. Kasi how could you see the light if there's no darkness? Diba? Kumbaga, how could you see the blessing of God kung wala kang pinagdadaanan? How could you see that God is working in your life kung all goods ang nangyayari sa buhay mo? Diba? So, imagine that, file number 3. Ibig sabihin, kung may pinagdadaanan ka ngayon, ibig sabihin yan, may malaking blessing na ipaparating sa Lord. Okay? Next, we have the Ten of Pentacles in reverse. So, ito ata yung pangarap mo na hindi pa natutupad sa buhay mo ngayon. Pero huwag ka mag-alala, mangyayari din sa buhay mo. Kaya ka malungkot kasi wala ka pa nito. Baka medyo maedad ka na pero hindi ka pa stable sa life, wala ka pang family, financially, hindi ka pa talaga ganun ka-stable. Eventually, mangyayari din sa buhay mo. Huwag mo lang madaliin masyado. Tandaan mo yung age is just a bracket. Number is just a number.
It doesn't define who you are. It doesn't define what will you be in life. Meron nga yung iba, at the age of 40, dun pa lang nila nahanap yung dawan nila. Meron naman yung iba, maaga nila nahanap or maaga silang yumaman. Kanya-kanyang timeline yun. Maybe your timeline is different from other people. Kaya you are not allowed to look at other people. Parang pag sasagot lang yun sa school, you're not allowed to look at the answer of your classmates. Same goes with you. You're not allowed to look at your neighbors. You're not allowed to look at other people. Kasi nga, pag ginawa mo yun, you're not answering your test paper ng maayos. You're not walking through your own life. Okay? Kasi nga, nakatingin ka sa iba. So, tingnan mo yung sarili mo. I-focus mo yung sarili mo. Ayan, Knight of Pentacles, nag-uumpisa ka na. That's a good sign, pile number 3. Unti-unti bumabangon ka. Though, matagal ang pagbangon, hindi ganun kadali. Hindi ganun kabilis, pero at least, may progress. May nangyayari. Hindi ka lang nakastuck sa level 1. Umabot ka sa level 2, level 3, yung mga ganun. So, that is your reading for that card. Next, let's have the Oracle card. The Crystal Angels Oracle cards. Anong message niya sa'yo? Unite. Answered prayers. Wow. Pa number 3. Would you still took your own life pa? Yung mga prayers mo kay God, He will answer it na. All your great work has opened the door for divine solutions and support. So, para number 3, kung binabalak mo gumawa ng hindi maganda sa buhay mo, huwag mo nang isipin yan. Go on with your life. Ayusin mo yung buhay mo, pagbutihin mo pa, and then everything that you are praying for will be given to you by God. Tapos, next, forgiveness heals. Forgiveness heals. Forgiveness heals. So, what does it mean by forgiveness heals? Forgiveness heals, it means time to release repressed anger as it's blocking your health and happiness. So, baka kaya ka din nagkakasakit ngayon pile number 3, nagkaka-problem sa buhay mo, parang you don't have the willingness to live na, it's because of meron ka pang kailangan gawin sa life mo, which is to forgive. Kailangan, you also need to forgive. Not for the sake of these people, but for the sake of your life. Okay? But it doesn't mean na forgiveness, it's about saying, hey, I forgive you. No, not like that. Somehow, letting go of those people around you, removing them in your life, but not literally physically removing them, no? Pero removing in a way na hindi ka na nakikihalo-bilo sa kanila, nilalayo mo na yung sarili mo, and then you're making your own life, you're making new relationships, you're opening your door to other people, new friends, new partner, new people that you could build up to with them, okay? That's what I'm trying to say, no? Yun ang forgiveness na sinutukoy ko. So, para number 3, alam mo, God is with you, okay? Kung meron akong kantang gustong iparinig sa'yo, it's a Christian song, a song about, nasa Bible din yun. It's also a Bible verse. Psalm 23. The Lord is my shepherd. Okay? Wait lang, hanapin ko yun. Maganda yung kantang yun, especially if you're struggling. Okay, yung song na to, pile number 3 is Psalm 23 by Leanne Crawford. At yung verse na to, it's about the Lord is my shepherd. So yung verse natin, Psalm 23, the Lord is my shepherd, a Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. So this is the verse, or the Bible verse na pwede mong gamitin every now and then na makaka-feel ka ng hindi maganda. Okay? Huwag mo na pansinin yung mga ingay sa paligid mo, pile number 3. Whether they understand you or not, it doesn't matter anymore. What matter is what you believe in, pile number 3. Okay? Pwede mo din pakinggan yung song na ang title is Still Waters. After mo pakinggan nun, pile number 3, ay basahin mo yung verse sa Bible at saka mag-pray ka pagkatapos. So after this reading, pile number 3, pwede mong gawin lahat yun. And ask for God's mercy, okay? Protection and blessings, okay? So, pile number 3, tandaan mo to na ano yung pinagdadaanan mo ngayon ay malalampasan mo yan, okay? So, pile number 3, this reading, it's a reminder for you that to keep going in life. It's not too late to start over again. Okay? So, move on to your life. Now, pile number 3. Forgiveness, peace, serenity, sunod-sunod na yung darating sa buhay mo once you open and you allow God to your life. Okay? So, that's all for your reading, pile number 3. I hope it could resonate to you. Tandaan mo, yung mga taong hindi ka naiintindihan, it doesn't matter anymore. Ang mahalaga, naiintindihan mo, sarili mo, at
may paniniwala ka sa Diyos. Kasi nga, hindi ka nila naiintindihan kasi ikaw mismo hindi mo naiintindihan sarili mo. So, the first thing to do is, intindihin mo muna yung sarili mo ngayon, pile number 3. Okay? So, again, pile number 3, if this reading resonate to you, a simple gesture of saying thank you by subscribing in my channel is a really big help for me. And you can also type your comment, like, and subscribe para maibahagi naman to sa lahat ng taong nangangailangan ng message na to. Dahil para mas lumawak pa ang masagap ng range ng video na to at makarating sa mga taong nangangailangan din ng tulong. Thank you, pile number 3, for listening. And thank you for subscribing, especially for those who are still and loyal supporter of this channel. Maraming salamat po sa inyo. At sa iyo, pile number 3 na bagong nakikinig pa lang, I hope you subscribe para maging updated ka sa mga bago kong posts every now and then. At maraming salamat din. Thank you, and we'll see you again in our next reading. Bye!